ng maligayang Pasko. Merry Christmas po and Happy New Year na rin. Sige po, isang karangalan po muli, alamin ng Panginoon ngayong umaga upang magkayat ng kanyang salita. At ngayong umaga po, ay pag-aaralan po natin pa rin ay tungkol sa faith o yung pananampalataya sa mga nag-aamin po ay kilala yung pastor kung paano natin i-improve yung ating pananampalataya. At ngayong umaga po, ang ating pong pag-aaralan ay may tema po ng waiting in faith. Ito po ay makikita natin sa Lucas chapter 1 verse 5 hanggang 17. Hayaan niyo po muli na basahin po ito sa Tagalog. Yan, sisimulan po ito sa verse 5. Sabi po dito, noong panahon pong si Herodes, ang hari ng Judea, may isang parang Hudyo na kabilang sa bangka ni Abias, na ang pangalay sa Arias. Ang kanyang asawang si Elizabeth ay mula naman sa angka ni Aaron. Kapwa sila kalugod sa kaninang Diyos at namumuhay ng tapat sa mga utos at tuntunin ng Panginoon. Wala silang anak dahil baog si Elizabeth at kapwa sila matanda na. Isang araw, nanunungkulan ng bangka na kinibigangan ni Zacarias at inagampanan niya ang kanyang tungkulin sa harapan ng Diyos bilang isang hari. Nang sila'y magpalabutan ayon sa kaulian ng mga paring Hudyo, siya ang kapiling magsunog ng insenso. Pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng insenso. Habang nagkakatipon naman sa labas ang mga tao at nananalangin, nagpakita sa kanya doon ang isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa lorikana ng altar na sunugan ng insenso. Nasindak si Zacarias at natakot nang makita niya ito. Ngunit sinabi ng anghel sa kanya, huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Ang iyong asawang si Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang papangalan mo sa bata. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya. Marami ang magagalak sa kanyang pagsilang. Sapagkat siya ay magiging dakila sa kanin ng Panginoon. Hindi siya dapat uminom ng alak o anumang inumin na halalasing. Sa sinapunan pa lamang ng kanyang ina, ay magpupustos na siya ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan niya ay maraming Israelita ang magbabalik loob sa kanilang Panginoong Diyos. Maupo na siya sa Panginoon na taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang kanilang mga anak. At ang balikin ng mga swakil sa karunungan ng mga matuwid. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Muli, tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa umaga nito. Patuloy rin po siyang manguna sa iyong salita, Panginoon. Gamitin mo po ako na maging dalihan ng pagpapala sa buhay ko ng mga kapatid ko ito. Ikaw ang siyang maitaas sa buhay ko ng bawat isa, Panginoon. Ang iyong mensahe ng umaga ay patuloy na tumingo po sa puso ko ng bawat isa at lalabas kami sa tahanan ito na dala-dala, Panginoon, ang pagpapala mo ng iyong salita. Sa iyo na yung nagkakatiwala at binabalik sa iyo ang lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sino po dito ang natutuwa kapag naghihintay o pinaghihintay? Meron po ba dito natutuwa kapag siya ay pinaghihintay o naghihintay? Siyempre wala naman po. Diba? Tayo po ay naiinip o naiinis kapag naghihintay. Lalo na kami mga lalaki. Wala na yung mga bahay. Tama po? Kami po mga lalaki, madalas naiinip po kami na maghintay kanino sa mga asawa namin bahay. Bakit po? Nakatapos na kami maligo, nakabihis na kami, sila nag-relate ang pala. Di po ba? Minsan kami po, kami mga napakahirap maghintay. Yung ano po namin, tawag po doon, yung pasensya po namin napakahirap. Kaya nga po, yan, sabi mo kanina sa asawa ko, i-example kita. Yan, ganun po, sabi ko, pag Sunday po, pinaupunan ko muna siya. Sabi ko, pag nakabihis ka na, tsaka ako nag-ligo. Kasi po, yun po yung namin. Sabi ko, pag nagnaman ako magbihis,
Kasi yung temper ko hindi ko ganun kahaba. Magagalit na ako. Huwag kang magagalit. Sabihin niya na to sa akin na siya po kasi napaka-tagal talaga. Siguro lahat naman ng babae, siguro sa sobrang dami ko na pag-make up, pag-basa ng damit, na isusuot, napakatagal po talaga. Kaya kaming mga lalaki, yung pasensya is napakagay. Hindi lang naman sa pag-aayos kahit sa pamimili. Kaya ayaw nga po namin nasama kayo sa pamimili. Bakit? Nakakyakan na tinda, tinalamutan, minahagin pa kayo na nakakabili. Kaya mas mabuti pa, na kayo na lang po ang mamili, huwag na po kami sama. Diba? Ang hirap po kasi alam naman natin ang mga babae ay medyo maselan or ano tawag po doon? Mapusisi. Yan, sa pagpili o paghahanap. Diba? Kaya, please lang, pakilisan naman. Kaya, diba? Minsan ganun po, yung paghihintay, nakakainip. Yan, nakakainip po ang paghihintay. Ano ba? Pinagay. Kayo din po. Kayo din po mga lalaki araw dito. Yan, diba na yung paghihintay po ay minsan nakiklik na natin naiinis na tayo or hindi na tayo natutuwa kapag naghihintay tayo. Yan. Sabi nga rito sa panahon ngayon na halos maraming bagay na ang instant. Tayo ay tila nahihirapan ng paghintay ng mga aral. Minsan, nga sa mundo ito, puro instant talaga. Bakit? Kasi tamad tayo maghintay. Ano po yung mga instant? Pag nagugutom ka, ayaw mo na magluto, or ayaw mo na, may instant noodles naman dyan. Nagyan mo lang ng mainit na tubig. Kakain ka na. Di ba? May mga ganun po. Ano pa po? Instant coffee. Para hindi ka naman naging sukal ng creamer, ng kape, lagay mo na yung 3-in-1 coffee. Mabilis. Tubig na mainit na lang, makakapagkape ka na. So yun po, instant information. Dati po, nagbabasa na tayo ng mga libro. Nagbabasa na tayo. Ngayon na. Search ka na si Google. Diba? Magamit pa tayo ng mga dictionary. Hindi na. Ang ginagawa natin, si Google na lang. Translate ng English, si Google na lang. Diba? Instant. Ano ba po? Instant downline. Paano po? Diba? May mga application po. Yan. Tinder. Kasi kung nakakaalam namin dito. Wala na ang kailangan dito. Nakagamit ng Tinder. Yung naghanap ng love life sa Tinder, para makahanap ng, dahil na, ano na, ang tawag doon, nag-pressure na makahanap ng mapapangasawa, i-Tinder na lang namin, i-application na lang namin yan. Para makahanap, pag nag-match, magkikita, mag-uusap. Sino po dito nakilala yung asawa niya sa Facebook o social media? Ayaw po namin. Wala po? Yan, di ba? May mga ganun para makita, doon na lang gagamit, instant na lang kasi wala nang makahanap. Kasundan natin itong application ko. Baka makita na ako ng i-jowa ko dito at makapamasawa ko. Instant! Di ba? Hindi na natin siya pinipili. Kumbaga, parang hinahanap na lang natin siya ng pabilis. Hindi na natin siya ipinapanadangin sa ating Panginoon. Yan. Bilang katunayan, tayo po ay magsina ang pasensya namin sa paghintay. Nais ko ipakita sa atin kung gaano na lamang kaisip ang ating span attention. Yan. Ito po sa projector po natin. Dahil po, noong 2000, yan, 12 seconds. Yan. Ngayon po, 8 seconds. Yan. Mas mabilis pa sa goldfish. Yung goldfish tayo magkitay ng 9 seconds, pero ang tao ngayon, 8 seconds na naman. Yan. Tingnan po natin ang larawan ito. Yan. Base po sa pag-aaral, sa research o sa pag-aaral sa ngayon, ang span of attention natin mga tao ay nasa humigit kumulang 8 segundo na lamang. Kung makikita natin, mas mahaba pa ang span of attention ng isang goldfish. Bakit na pa yung goldfish? Yung inaalagaan ako na yung orange. Hindi ko pinakain ko na, naalagaan na po yun. Yan na siya po ay may siyang na segundo. Kaysa sa atin, yung goldfish, ayaw magpitay na siyang na segundo. Pero tao, 8 seconds na lang. Yun na lang po yung span of attention ng tao. Ano ibig sabihin po niyan? Tayong mga tao ngayon ay napaka-makinig. Tama? Ayaw natin naghihintay. Ayaw natin na naghihintay o pinaghihintay. Amen po ba? Sumang-ayon po kayo kasi ito. Kaya, amen po ba? Amen. Ang katotohanan po niyan, lahat po tayo ay naghihintay o may hinihintay.
Sabi po dito, lahat po tayo ay nasa tinatawag na waiting room. We are all in the waiting room. Ano po yun? Marahil sa oras na ito, ikaw ay naghihintay na matapos na ang message na ito. Ang tagal naman matapos si Pastor, may lakad pa ako. Baka meron po dito, ang tagal naman salita ng Pero, tagal naman salita. Ang tagal naman matapos ng service. Kasi meron pa ako ng SM. Buti na lang po, hindi na lang kayo ng MLFF. Pareil. Siguro po, kung ganun po, lahat po, kalahati lang po ako nandito. Nasaan po? Nasa Eagles Park, naghihintay ng pareil. Diba? Marahil ito po ay naghihintay na ma-promote o matanggap sa trabaho. Yumaman o guminhawa ng buhay. Naiinit na po ba kayo yumaman? Hindi pa kayo mayayamanin ni Lord. Maghintay kayo. Ayan. Marahil ikaw ay naghihintay na makakitatabi ang iyong mahal sa buhay. Marahil ikaw ay naghihintay na gumaling sa iyong sakit o karamdaman. O kaya naman, ikaw ay naghihintay na sana dumating na si Mr. Right and Miss Right. Lord, ang tagal po naman nananalangin. Bakit hanggang ngayon? Babalikan na lang muli at magka-24 na, pero single pa ako. Meron po bang ganyan? Na ang tagal lang nagpa-pray, hanggang ngayon single pa rin. Lord, babalikan na. Baka ako dito ka ng Lord, single ka pa rin. Di ba, magbabago na yung taon, single ka pa rin. Dahil nakapag-usapan na rin natin po yung tungkol sa pagiging single. Yan, taas nga po ito ang mga kabataan. Wala mga kabataan dito. May mga nagtatas kahit hindi kabataan. May mga kabataan naman dito. Yan, lahat ng kabataan. Yan, may mga kabataan. Sabi ko dito, nais ko yung bigyan ng words of encouragement mula sa Biblia. Alam niyo po ba, sa Genesis po, ay pinangako na sa mga kabataan ng Diyos. Ito po ay makikita natin sa Genesis chapter 2, verses 15 to 22. Yan, meron pong pangako ang Diyos doon sa mga kabataan. Sabi po dito, inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Dito po ay makikita natin na bago pagbigyan ni Yahweh ng makakasama si Adan, ano muna ang binigay ng Diyos? Ano po muna yung binigay ng Diyos si Adan? Bago siya bigyan ng partner. Binigyan po muna siya ng tungkulin o ng responsibilidad na pangalagaan at pagyamanin ang lahat ng nilikha. Ganyan din sa buhay mo ngayon, mga kabataan. Bago ibigay ng Diyos si Mr. Right o si Miss Right, dapat, ano po? Dapat muna mismo ang unang maging Mr. Right and Miss Right ay gawin muna natin yung pinapagawa sa atin ng Diyos, yung pinapagawa sa inyo ng Diyos. At maging tama muna ang relasyon ninyo sa Diyos. Kasi paano ka hahanap ng Mr. Right and Miss Right pero ikaw ay hindi naman right sa atin? Ang nais ng Diyos, gawin muna ninyo kung ano yung pinapagawa sa inyo ng Diyos. Ano nga ba yung pinapagawa sa inyo ng Diyos? Nais muna ng Diyos na makapagtapos kayo ng pag-aaral at matulungan ang inyong mga magulang. Yan ang tungkulin ng Diyos sa inyo. At kung kayo ay mananampalataya, yan ay may kalaki na pangako. Alam ng Diyos ang inyong pangangailangan. Bago pa ninyo hingin, gaya ng pagkakaalam niya sa pangangailangan. Sabi po sa Genesis chapter 2, verse 18 hanggang 20. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angko na makakasama ang mga katulog. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon, sa hipawid at hayop sa parang, ngunit wala isang man sa mga ito ang nagbabalay na makasama ang mga tulong niya. Verse 21, kaya tinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao, samantala na hindi kinuha niya ang isang tadyang ito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niya ng isang babae at dinala nito sa lalaki.
Base po dun sa ating nabasa, kailan binigay ni Yahweh kay Adan, si Eva? Ayon po sa ating binasa. Kailan po binigay ng Diyos si Adan, at kailan po binigay ni Eva kay Adan? Kailan po? Pagkatapos na pangalagaan ang lahat ng hayop. Kaya huwag kayong magmadali, mga kabataan. May tamang panahon kung kailan ibibigay ng Diyos ang para sa inyo. Matuto lang tayo maghintay. Sabi nga, di ba? May tamang panahon. Hindi na para sa mga kabataan, para rin po sa mga single pamilya. Yan, hintayin natin po yung tamang panahon. Yan, kailan? Sabi ko, kapag natapos nyo na ang gawin, ang tungkulin ibinigay sa inyo, magtapos muna kayo ng pag-aaral at tumulong sa kagulang. Tandaan natin, God is always on time. Sa ayaw man po natin o hindi, pag kinako ng ating buhay ang paghihintay. Ang paghihintay na po ay isa sa mga pinakamahalaga at pinakamahirap na gawin po natin para sa Panginoon. What is waiting? Sabi po dito, waiting, look patiently, trust, hope, wait expectantly, be still. Ang paghihintay sa Diyos ay pagpapakita po ng pagtitiwala, pagkakaroon ng pananampalataya na gagawin ng Diyos ang kanyang sinasabi. Ayon sa kanyang panahon at ayon sa kanyang kalooban. Sabi po sa Acts chapter 27 verse 14, yan, nandito po, yan, basahin ko sa Tagalog. Kailangan tayo magtiwala, manalig sa Kanya, at huwag manghingaba. Kailangan tayo magtiwala. Sa Biblia po, napakaraming tao naghintay sa pangako ng Diyos. Hindi lang po tayo. Yan, sa Bible po, napakarami po na naghintay doon sa pangako ng Diyos. Unahin na po natin si Abraham. Yan. Ilang taon daw po naghintay si Abraham? 25 years. Sabi ko ito, una si Abraham. 75 years old siya nang tawagin at ibinigay ng Diyos ang pangako sa kanya. Pero mo nakakatagal, 75. Pagkatapos pa ng 25 years, bago niya ito tanggap, ang pangako na siya ay magkakaroon ng anak na lalaki kay Sarah. 25 years siya naghintay na magkaroon ng anak kay Sarah. Diba? Sunod po, si Joseph. Ito po ay Joseph the dreamer po, hindi yung Joseph na asawa po ni Mary. Ilang taon daw po naghintay si Joseph? 13 years. Yan. Pangalawa po, si Joseph the dreamer, 17 years old pa lang siya, nung ipinabili bilang alipin sa Egypto. 30 years old na siya ng Panginoong Diyos ang kanyang panaginip na maging kapila siya sa kanyang mga kapatid, maging sa kanyang mga magulang. Pero ito ang tagal, 30 years. Sunod po, sino po yung sunod? Si Moises. Ilang taon daw po siya naghintay? 40 years, napakatagal. Di ba natawag si Moises? Ang tagal, Lord. Yan. Sunod po ay si Moises. Naghintay namin po siya ng 40 years bago palayain ng Diyos ang mga Israelita sa Egypto. Ang tagal na naghintay ni Moises. Sunod po, si David. Ilang years daw po si David naghintay? 20 years. Yan. Si David naman ay naghintay ng 20 years bago siya naging hari ng buong Israel ayon sa pangako ng Diyos sa kanya. Sunod po, hindi lang yung mga Old Testament, mismo si Jesus naghintay din. Ilang taon naghintay si Jesus? 20 years. Yan. Maging si Jesus, hindi siya agad nagsimulang mag-ministeryo. 30 years old na siya, nagsimula niya ang kanyang ministeryo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan. Makikita po natin ang mismong si Jesus. At ang mga tao pag-aaralan natin ngayon na sina Zacarias at Elizabeth ay dumaan din sa tinatawag natin waiting season ng kanilang buhay. Upang mas makunawaan natin ang pinagdaraanan ni Zacarias at Elizabeth noong kanilang panahon, tingnan po natin ang sitwasyon ng Israel sa panahon ito. Ito po yung sitwasyon ng Israel.
Yan. Sa kalagayan ng Israel sa panahon ni Zacarias at Elizabeth. Una po, sabi po rito, ang Judea daw po ay pinagmumunuan nino ni Herodes. Yan. Herodes na dakila o Herod the Great. Isang masamang hari. Bukod pa sa pinamumunuan ng mga Romano ang buong Israel. Alam naman natin yung story ni Herod. Di ba siya yung nagpapatay ng mga panganay? Gusto si Jesus yung gusto niya ipapatay. Yan. Ano ba po? Si Herodes ang nagpapatay sa mga batang lalaki na may edad 2 taong gulang pababa upang patayin ang sinasabi sa kasulatan na magiging hari ang mga Hudyo. Ito po yung class natin sa Matthew chapter 2, verse 16 hanggang 17. Pinatay niya ang kanyang sariling mga anak, asawa, iba pang miyembro ng kanyang pamilya na sa tingin niya ay magiging kaagaw niya sa pagiging hari. Napakasama talaga ito ni Hari Herodes, no? Pinatay niya yung kanyang pamilya kasi baka mamaya ayaw niya na agaw yung kanyang posisyon. Kapatay ko na ng asawa ko mga anak niya. Ako lang ang mahali. Pero yun po yun, anak niya po yun, asawa niya yun, pinatay niya. Bakit? Sa pagiging sa kanya ko. Makikita natin kung gaano kadilim at kasama ang lugar ng Israel ng panahon ni Zacarias at Elizabeth. Sino nga ba si Zacarias at Elizabeth? Sino po nakakilala nito? Nakapili yung kilala sa Zacarias at Elizabeth? Sino po yung kanilang anak? Okay, si John the Baptist. Sila po yung magulang ni John the Baptist. Sino po si John the Baptist? Yan, siya po yung mabapatize kay Jesus. Yan. Bukod pa rito, mula Malakay po hanggang Bagong Tipan, 400 taong na walang mensahe o salita ng Diyos ang dumarating sa mga taga-Israel. Pero hindi po napakatagal. Bakit kaya walang dumarating ng mensahe? Kasi nga si Haring Herod o si Herodes yung namumuno sa panahon nito. Ibig sabihin, marami sa mga Israelita ang nangangailangan ng pag-asa ng mga panahon ito. Yan, makikita po natin sa chart po. Yan. Sa Malakay po, 400 years of silence. Ibig sabihin, wala pong nagpakayag ng salita ng Panginoon. At alam niyo ba na ang pangalan sa Zacarias, Elizabeth at Juan ay hindi aksidente na ibinigay sa kanila ng Diyos. Ang kanilang pangalan ay napakagandang paalala o mensahe ng Diyos mismo sa kanila, gayon din sa buong Israel. Tingnan po natin yung kahulugan ng kanilang mga pangalan. Unahin na po natin si Zacarias o Zacarias. Ano daw po yung meaning ng name niya? God remembers. Ang ibig sabihin ng pangalan sa Zacarias ay God remembers o ang Diyos ay hindi nakakalimutan. Lagi na tayong naaalala. Lagi tayong nasa kanyang isipan. Hindi naman pangalan sa kanyang pangalan, hindi. Meron siyang ibig sabihin. Sabi po doon, Zacarias ay God remembers. Second po, yan, pangalan ni Elizabeth. Ano lang po yung meaning ng Elizabeth? Yan, my God is an oath. Yan, ibig sabihin po ay my God is an oath. Ang Diyos ay tumutupad sa kanyang pangako. Ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Amen ba? Yan. Gagawin niya ang kanyang pangako. Ang tao napapako ang pangako. Pero ang Diyos kailanman hindi napapako yung kanyang pangako. And last po, yung panghuli, si John naman po, or Juan. Ano ba po yung meaning ng Juan? God has been gracious. Yan, ang Diyos ay mabiyayang Diyos. Diyos na puno ng kabag. Yan po yung meaning ng pangalan ni Elizabeth, ni Zacarias, at ni John. Hindi lang po basta-basta pangalan. Kayo po kaya, ano kayong meaning ng name ninyo? Baka pinangalan po, saan po kayo pinangalanan? May naisip lang yung masabi. Ano yung magulang ninyo? Yan, sabi po dito, yan, kung makikita natin ang mas lalo, ang ganda ng pangalan ng tatlo, inilagay ko ito sa isang pangungusapin. Pinagsama-sama po yung meaning ng kanilang pangalan. Sabi po ito, sabay-sabay natin masahin, God is gracious. God remember His oath because He is gracious.
Gaya ni Zacarias at Elizabeth, ano ang dapat natin gawin habang tayo ay naghihintay sa pangako ng Diyos sa atin? While we wait on God, we must have, ano raw pinalito? Faith. Yan. Habang tayo ay naghihintay sa Diyos, dapat lang tayo ay mayroong pananampalataya sa Kanya. Isa-isipin po natin ngayong umaga ang bawat letra ng salitang faith. Di ba po ito? Yan. Simulan po natin sa letter F. Pero madali lang naman po. Ano po yung meaning ng F? Fix our eyes on God. Ituon natin ang ating paningin sa Diyos. Sabi ko sa Lucas chapter 1, verse 5 hanggang 7, noong panahon si Herodes ang hari ng Judea, may isang paring Hudyo na kabilang sa pangkat ng Abias, na ang pangalan sa Zacarias, ang kanyang asawang si Elizabeth ay mula naman sa angkan ni Aaron. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos at namumuhay ng tapat sa mga utos at tuntunin ng Panginoon. Wala silang anak dahil baog si Elizabeth. Kapwa sila matanda na. Yan, sa ating pong binasa, makikita po natin sino ba itong si Zacarias at si Elizabeth. Yan, si Zacarias po at Elizabeth ay mula daw po sa angkan ni Aaron. Yan, mga Levita, mga taong naglilingkod sa templo ng Diyos, kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng tapat sa mga utos at tuntunin ng Panginoon, walang anak, kapwa, matanda na. Ayon po dun sa ating binasa, bagaman ang mga kalugod-lugod at tapat na naglilingkod sa Diyos, ang pag-asawa, mayroon pa rin problema na kinaharap ng dalawa. Ano po yung kinaharap ng problema? Hindi sila magkaroon ng anak. Sabi ko dito, paupo at matanda na sila. Ang hindi pagkakaroon ng anak sa panahon po ni Zacarias at Elizabeth ay hindi malaking bagay sa kanila. Bilang mag-asawa, lalo pa sila ay lingkod ng Diyos. Noong panahon po nila, kapag hindi ka magkaanak, iisipin ng mga Hudyo na mayroon kang itinatagong malaking kasalanan. Yun po yung pinaniniwalaan na kapag hindi magkaroon ng anak, mayroon kasalanan ginawa ito. Sa Diyos, kaya pinunusahan niya na hindi magkaanak. Ganito yung kaisipan nila. Isipin na lang natin, tuwing lalabas sila ng bahay, pagbubulong-bulong na sila ng mag-asawa. Malaki itong kahilingan para sa kanila at marahil araw-araw nakakapunta rin sila na ang ibang kapitbahay nila ay may anak samantalang sila ay wala pa. Ngunit si Lucas, na sumulat ng mga talalang ito, ay binagyang diin na mali ang ganitong kaisipan ng mga Hudyo. Ipinakita niya sa kanyang sulat na ang mag-asawa ay kalugod-lugod at tapat sa paningin ng Diyos. Makikita natin na ang mag-asawang si Zacarias at Elizabeth ay hindi nakatuon sa paningin ng ang paningin sa kanilang kalagayan o sitwasyon, kundi sa kung sino ang Diyos at kung ano ang magagawa ng Diyos sa kanilang buhay. Hindi sila tinitingnan sa mga tao. Tinitingnan nila ang Diyos sapagkat yun yung kanilang pinanilikuran. Makikita natin na ang mag-asawang si Zacarias at Elizabeth ay hindi nakatuon doon ay nakatuon lamang sa paningin ng ating Panginoon. Kaya ako, dahil ni Zacarias at Elizabeth, ituon natin yung ating paningin sa Diyos na siyang pinagmumulan ng ating pananampalataya. Kaya lang ko na sinasabi sa Hebrews chapter 12 verse 2a, ituon natin ang ating paningin kay Jesus sa kanyang nasalalay ang ating pananampalataya mula pa sa simula hanggang kapasusan. Tayo po as a Christian, doon lang tayo tumingin sa Panginoon. Gaya po ni Elizabeth na sa Zacarias. Hindi sila tumingin sa mga tao na sa paligid nila. Bakit? Kasi darating tayo sa point, kapag tayo ay tumingin sa kapwa natin Christian, matitis na tayo isip po. Bakit po? Kasi hindi naman perfect eh. Walang tao na perfecto. Sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, mahirap. Maraming struggle, maraming makakita sa atin. Pero lagi natin iisipin, ano ba yung purpose natin?
Bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Para sa Panginoon. Kung ang paningin natin ay focus dapat sa ating Panginoon, kailanman ay hindi tayo mag-iso. Kailanman ay hindi tayo mawawala sa ating Panginoon. Gaya ng ginawa ni Zacarias at Elizabeth. Sa Diyos lamang sila tumingin. Kung sila ay tumingin doon sa mga tao sila ay pinag-usapan na wala silang anak, ano maaaring mangyari sa kanila? Maaaring sila ay malayo at mawala sa Panginoon. Pero bilang tapat na lingkod ng Diyos, sila ay nakapokus sa Diyos. Wala akong kakayanan sa inyo. Sapagkat kami ay naglilingkod para sa Panginoon. Yun po yung una namin point. Ano po yung una namin point? Ano po yung ibig sabihin ng F? Fix our eyes on God. Ikalawa po, abide in God's Word. Manatili tayo sa salita ng Diyos. Muli natin masahin yung Lucas chapter 1, verse 6. Kapag sila alugod-lugod sa tanin ng Diyos at namumuhay ng tapat sa mga utos at tuntunin ng Panginoon. Hindi ibig sabihin, dahil sumusunod tayo sa Panginoon, ay ipagkakaloob niya agad sa atin ang lahat ng ating mission. Amen po ba? Hindi po tayo exercise sa Panginoon. Pag hindi na natin, ibibigay na ng Diyos. Diba sabi nga natin, may tamang panahon para doon. Ibibigay ng Diyos yun kung karapat-dapat ba na ibigay niya. Sa buhay natin po, bilang Kristiyano, ito po ang katotohanan. Hindi lahat ng tapat na naglilingkod sa Diyos ay ibinibigay niya ang lahat ng bagay. Madalas, niloloob ng Diyos na hindi agad ibigay sa atin ang lahat ng ito. Ayon na rin sa kanyang sariling karunungan. Lagi natin iisipin, ang mamuna doon sa bagay na hinihingi natin ang Diyos. Huwag tayo magtatakbo, huwag tayo magagalit sa Diyos kapag hindi na ibinibigay yung bagay na ito. Narinig niyo na po ba ang word na salitang delayed gratification? Narinig niyo na po yung word na to? Delayed gratification. Yan. Ano po ito at gaano po ito mahalaga lalo na sa atin bilang Kristiyano? Yan. Sabi po nito, yung delayed gratification, ang ibig sabihin nito ay ang pag-antala na makuha agad ang gusto o naisin natin, lalo na ang pinaka-aasal natin bagay. Hindi lamang ito may kalapit na gantimpala para sa atin. Ngunit ito rin ay natuturo sa atin upang maging makadiyos. Ang delayed gratification ay natuturo po sa atin kung paano magkakaroon ng makadiyos na pag-uugali. Kung tutusin, kaya ibigay ng Diyos ang lahat ng bagay, amen po ba? Kung gusto natin, ibibigay tayo ng Diyos siya eh. Gusto natin ito, ibibigay tayo din ng Diyos. Ngunit bakit hindi niya ito ginagawa? Bakit kaya ako? Bakit hindi niya ito binibigay kaagad? Ano yung reason? Yan, isa sasabihin natin, bakit parang ang tagal-tagal na hindi pa ibinibigay? Sapagkat nais ng Diyos na tayo ay matutong maghintay. Kasi talaga na, maghintay ka. May tamang panahon para doon. Ang kailangan natin ay, sa paghintay po natin, ano kailangan natin? Magtiwala tayo at sumunod. Kapag hindi binigay ng Diyos, okay lang naman. Magtiwala tayo sa iyo at susunod tayo. Yun ang gusto ng Diyos. Huwag tayo magtama kung kapag hindi ibigay ng Diyos, ay hindi ako magsisimba kasi talaga na ayaw ibigay ng Diyos. Diba? Kapag hindi ibigay ng Diyos yung gusto natin, dapat mas nag-eager pa tayo na magtiwala sa Diyos, sumunod sa Kanya. Sabi nga rin di ba, yung buhay sa Kanya sa ni Elizabeth, ang tagal bago sila binigyan ng anak. Pero tumigil po sila sa tumigil sa Panginoon? Hindi. Bakit? Kasi alam nila kung sino na nag-iiwan. Eh kung tayo, kung alam din po natin kung sino yung ating pinag-iiwan, magpapatuloy tayo sa pagsunod sa ating Panginoon. Kahit hindi pa niya ibinibigay yung ating Panginoon. Sapagkat nais ng Diyos na tayo ay matutong maghintay, magtiwala at sumunod sa Kanya. Yan. Sabi ko dito sa Habakkuk chapter 2, verse 3, ngunit mabilis na lilipas ang panahon at mangyayari ang pinakita ko sa iyo,
Bagaman parang mabagal ito, hintayin mo, tiyak na mangyayari ito at hindi maaangkala. Yan ang pangako ng Diyos. Mismo nakasulat sa kanyang salita. Pangako yan ng Diyos para sa atin. Isipin po natin ito. Kung ibibigay ng Diyos sa lahat ng bagay sa atin, tatawag pa po ba tayo sa Kanya? Hindi na. Diba? Kung bibigay ng Diyos sa lahat ng gusto natin, hindi na tayo tatawag sa Panginoon. Bakit? Kasi binibigay niya na eh. Mananalangin pa ba tayo? Diba hindi na? Maghintay po tayo at magtiwala lamang tayo sa Diyos. Gaya ng sinabi niya sa kanyang salita, tiyak na mangyayari ang bawat pangako ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Yan, sabi po sa 1 Corinthians chapter 1, verse 20, sapagkat in Kristo ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Diba? Palaging oo. Dahil dito, nakakasagot tayo ng amin sa pamamagitan niya para sa ikaluluwalhati ng ating Diyos. Lagi natin isipin, sabi niya yan, yung pangako daw ng Diyos ay palaging oo. Kung ikaw ay mananatili na sumunod sa Kanya at magtutulungan. Ano po ulit yung letter A? Abide in God's Word. Nakakailang letter na po tayo. Nakakalaman na po tayo. Ano ulit yung letter F? A? Yan. And yung ikalalo po, ano po susunod na letter? Akala ko hindi ka lang spelling ng day. Yan, letter I. Yung ikalalo po, improve our prayer life. O paunalin natin ang ating buhay pananalangin. Kaya po nung nakaraan, lagi ko po tinatanong, sino po ikaw nananalangin? Taas po ka man. Ito, ilan na po. Kaya pala yung natin prayer pastor, hindi po nananalangin sa bahay. Kaya, di ba? Yan, sana po tayo po ay nananalangin sa ating Panginoon. Sabi po sa Lucas chapter 1, verse 13, ngunit sinabi ng Diyos sa kanya, huwag kang matakot sa kariyas. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Ang iyong asawa si Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa bata. Naniniwala po ako na si Zacarias ay Elizabeth at Elizabeth ay halos araw-araw nananalangin sa Diyos upang magkaroon ng anak. Ngunit nang si Zacarias ay ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang pari sa loob ng templo, ayon po sa Bible commentaries, si Zacarias daw po ay hindi nananalangin para sa kanyang personal na panalangin, kundi siya ay nagsasambit ng panalangin para sa kanyang bayan, sa bayan Israel. Alam niyo po, diba? Si Zacarias, hindi siya nag-pray para sa personal prayer niya. Ano yung pinag-pray niya? Yung kanyang bayan Israel. Tayo po ba? Baka nananalangin lang tayo, yung ating personal prayer lang, yung gusto lang natin. Hindi na natin pinag-pray yung ating simbahan. Hindi na natin pinag-pray yung ating mga kapatid sa pananampalataya. Hindi na natin pinag-pray yung ating mga leader. Hindi na natin pinag-pray sa pastor. Yun yung aking ito. Sana maging katulad tayo sa Zacarias. Hindi siya nag-pray para sa personal prayer niya. Kundi ang pinapadalangin niya ay yung kanyang bayan. Ano po yung ibig sabihin nito? Makikita natin dito, dahil laging nananalangin sa Zacarias, lalo nang nakikilala ang Diyos sa kanilang buhay. Kung tayo ay nananalangin sa Panginoon, mas makikilala natin ang Diyos kung sino ba siya sa ating buhay. Nalalaman niya kung ano ang nasa puso ng Diyos, kaya alam niya kung ano ang dapat niyang ipanalangin na ikalulugo ng Diyos. Alam niyo ba na ang panalangin ay hindi lang mabisa, kundi ito rin ay nagpapalalim ng relasyon natin sa Diyos. Gaya rin ni Moises, kung maalala niyo po, halos araw-araw na nakipag-usap ng malaliman ng Diyos kay Moises. Dahil dito, nagkaroon siya ng mapagpakumbang puso gaya ng Diyos, kaya tinawag din siya isang taong mapagpakumbaba. Higit kanino man nabubuhay sa ibabaw ng lupa, ito ay makikita po natin sa Bilang chapter 12,
verse 3 and verse 7 hanggang 8. Yan po basahin ko sa verse 3. Si Moises naman ay isang tao mapagpakumbaba, higit kaninang nabuhay sa ibabaw ng lupa. Verse 7, ngunit kaiba ang ginawa ko kay Moises, sapagkat pinagkatiwala ko sa kanya ang aking buong sambahayan Israel. Kinakausap ko siya ng harap-harapan at sinasabi ko sa kanya ang lahat sa maliwanag na paraan. Hindi sa pamamagitan ng talinghaga at siya lamang ang nakakita sa aking anyo. Improving our prayer life also means increasing our intimacy with God. Kaya naisin natin na umunlad ang ating panalangin upang mas lalong lumaki pa ang ating relasyon sa Diyos at upang malaman pang lalo ang kalooban niya sa ating buhay. Muli po, balikan natin ang letter I, ang salitang faith. Ano po yung letter I? Improve our prayer life. Sana po as a Christian, improve po natin ang prayer life. Matatapos ang taon. Kung itong taon, hindi po tayo nag-pray, wala tayong prayer kayo sa ating Panginoon. Sana simulan po natin yung taon na magkaroon tayo ng prayer. Minsan kasi kapag bagong taon, ang dami natin sinusulat, di ba? Magpapakayat na ako sa taong 2024. Matatapos na taon, naging payat na po ba? Di ba? Magpapabuhi ako ngayong 2024. Puro mga physical yung ating gusto. Pero kamusta po ang spiritual life natin? Kamusta po ang prayer life natin? Kamusta po ang pagbasa ng salita ng Diyos? Kamusta po ang relasyon natin sa Diyos? Sana huwag lang po physical, yung spiritual, para mas lalo natin makilala ng Diyos. Magkaroon tayo ng time sa Lord. Kung hindi tayo mag-devotion, mag-devotion tayo. Unahan natin pakinin yung ating spiritual life. Yun po ba? Kasi kung mga physical body na to, kahit pumayat ka, next year, tatama ka din ulit eh. Di ba nababago? Pero yung relasyon natin sa Panginoon, sana continue. Baka mamaya last year, pinangako mo na mag-prayer ka. Magkakaroon ka ng prayer time, Lord, ngayong taon. Pero wala pa kalahating buwan, kalahating taon, hindi mo na nagagawa yung prayer time. Lord, tatapusin ko yung pagbasa ng Bible mula Genesis hanggang Revelation. Baka mamaya hanggang ngayon, natatapos sa taon, nasa Genesis sa Bible. Diba? Lord, mag-devotion ako. Magkakaroon ako ng time sa'yo. Pero sa sobrang pagsisingan, wala ka ng time sa'yo. Sana po, matapos ang taon ko, ipangako natin sa Diyos. Kung magkaroon tayo ng time para sa Diyos. At yung pinakamalala po, ay yung prayer tayo. Yung pakikipag-usap natin sa Diyos. Diba? Masarap po ang nakapag-usap sa Diyos. Diba? Kasi alam ng Diyos yung nilalaman ng ating Diyos. At gusto niyo ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na malaman niya kung ano yung nasa loob natin. And yun po, yung sana gawin po natin. Improve po natin yung ating prayer life. Okay? Ilan na po? Ano po yung letter F? Ano yung letter A? Abide. And letter I? Improve your prayer life. And yung pangapat po? Trust God's timing. Letter D naman po. Magtiwala tayo sa tamang panahon ng Diyos. Sabi po sa Lucas chapter 1 verse 24 to 25, hindi nga nagtagal at naglihim si Elizabeth. Hindi ito lumabas ng bahay sa loob ng 5 buwan. Sinabi ni Elizabeth, ngayon ikabagan ako ng Panginoon. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kahihiyan sa harap ng mga tao. Tandaan natin sa lahat ng pagkakataon na ang panahon natin at ang panahon ng Diyos ay magkaiba. May tamang panahon ang Diyos na putupalin ang kanyang pangako ayon sa kanyang pangako. Hintayin po natin yung tamang panahon at naayon sa kanyang pangako. Niloob po ng Diyos na ipanganak na si Juan na taga-bautismo 6 na buwan bago ipinanganak si Jesus. Makikita po natin talagang ipinanganak muna si Juan bago ipinanganak si Jesus. Bakit? Kasi siya lang yung pangako.
na magbabaptize kay Jesus. Yan, bakit ipanganak si Jesus upang ihanda ang daan ng Panginoon at ipanumbalik ang mga makasalanan sa Kanya. Tingnan po natin, bakit sa panahon po ng mga Romano, niloob ng Diyos na tutuloy ang pangako ng Diyos? Bakit hindi na lamang sa ibang panahon? Yan po, makikita po natin. Yan. Sapagkat sa panahon po ng mga Romano, nagawa ang pinakamaraming kalsada. Yan, doon sa picture. Ayan. Upang mas maging madali ang paglalakbay sa iba't ibang lugar. Isa dito sa mga mahalagang ambag ng mga Romano, hindi lang sa panahon ni Jesus, kundi maging sa panahon natin ay ang pagsesemento ng mga daan. Mayroon din kaninong wika na ginagamit ang lahat. Sa madaling salita, ito ang tamang panahon upang mabilis na lumaganap ang magandang balita kay Jesus kapag siya ay nabuhay na muli. Talagang nire-ready yung kapanganakan ni Jesus. Diba? Inayos yung daan. Alam naman natin yung panahon na yun, hindi pa usong sakyan. Wala kang kotse noon. Diba talagang nilalakad lang ng ating Panginoon yung kanilang daanan. Sakay-sakay lang ng mga alaman ng hayop. At yun, makikita natin, nasa tamang panahon eh. Diba? Hindi mo na sinigaw si Jesus kasi alam niya. At talagang inayos muna upang makapaghandaan ang ating Panginoon. Bakit si Jesus ay pinanganak sa panahon ng Imperyo ng Roma? Yan, sabi po ito, maraming kalsada na ang kanilang nagawa. Mayroong kaninong wika na ginagamit ang lahat. Ito po yung salitang Griego. Yan, pinakang panahon ng Diyos upang matupad ang mga propesiya tungkol kay Jesus. Hindi na po natin papasahin yung Genesis chapter 49, verse 10 to 12 kasi medyo mahaba po ito. Assignment ko na lang po ulit sa inyo. At pag hindi nyo bahay, ay basahin mo po yung Genesis chapter 49, verse 10 hanggang 12. Basahin mo natin yung Isaiah chapter 16, verse 22b. Ako si Yahweh na agad tutupad sa aking mga pangako kapag dumating na ang takdang panahon. Lagi po natin isa-isip na ang Diyos ay tutupad sa kanyang pangako ayon sa kanyang takdang panahon at hindi ayon sa gusto nating panahon. Lagi natin isipin mo. Tutuparin ng Diyos yun, yung pangako niya sa atin sa takdang panahon at hindi sa panahon po natin. God's timing is always perfect. Never early, never late. It takes patience and much faith, but it's worth the wait. Yan. Minsan pa ako natin magiging, ano po ang letter T sa salitang faith? Trust God's timing. Panghuli na po. Hindi na kayo maiinip. Last na po. Yan. Letter H po. Hope expectantly for God's best. Umasa na ang nais ng Diyos ay ang pinakamainam para sa atin. Sabi po sa Lucas chapter 1, verse 67 to 68, si Zacarias na ama ng bata ay napuspos ng Espiritu Santo at nagpapahayag ng mensahe mula sa Diyos. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, tinulungan niya at pinalaya ang kanyang bayan. Nagsugo siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa angkan ni David na kanyang lingkod. Ito'y ayon sa ipinangako niya noong una sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta. Ikaw, anak ko, ay tatawaging propeta ng kataas-taasang Diyos, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang daraanan at upang ipaalam sa kanyang bayan ang kanilang kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Ang hiling naman sa Zacarias ay isang anak na lalaki. Ito lang yung hiling sa Zacarias at ni Elizabeth. Pero, ano yung pinigay ng Diyos sa kanya? Sabi po rito, tila imposible na dahil sa kanilang katandaan. Diba? Makikita po natin, parang imposible na kasi parehas na matanda si Zacarias at Elizabeth. Paano kasi na magkakaroon ng anak? Pero dahil sa ating Panginoon, ibinigay pa rin ng Diyos yung kanilang hinihingi. Hindi lamang po anak na lalaki, kundi nagsilang ng isang espesyal na sanggol.
na siyang magpapaalam sa kanyang bayan tungkol sa kaligtasan at sinasabi ng Biblia na siya ay dakila sa harapan ng Panginoon. Sabi po sa Matthew chapter 11 verse 11a, tandaan ninyo, higit na dakila si Juan na tagabautismo kaysa sino mang isinilang sa daigdig. Ang mga salitang sinabi ni Jesus kay Juan, ang dapat naisin din natin mga Kristyano. Naisin natin na maging dakila sa harapan ng Diyos. At hindi lamang sa harapan ng tao. Ito ang pinakamataas na papuri na maaari nating matanggap habang tayo ay nabubuhay. Hindi ang pagkilala o katanyagan sa mundong ito, kundi ang pagkilala ng Diyos sa atin bilang tunay na anak niya. Gayun din, ayon sa kanilang pananampalataya, niloob din ng Diyos na makita nila ang pagdating ng hinihintay nilang tagapagligtas. Walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. Sabi po sa Awit chapter 62, verse 5, tanging sa Diyos lang ako umaasa. Ang aking pag-asa ay tanging nasa Kanya. Verse 6, tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Muli nga natin balikan ang 5 bagay na dapat natin gawin habang tayo ay naghihintay sa Panginoon. Ano po ulit yung letter F? Letter A? Letter I? Letter D? Letter H? Bilang magtatapos po, nais ko pong iwan sa inyo yung Hebreo chapter 11, verse 1 hanggang 2. Ang pananampalataya po ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Lagi natin panghawakan ang pananampalatayang pinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus. Ito ay maasahan at tiyak na ito ay na darating. Tayo po ay magtiwala lang sa ating Panginoon. Yung pananampalataya po natin ay patuloy natin ibigay sa Diyos. Minsan napakahirap maghintay, nakakailit maghintay. Pero samahan natin ang pananampalataya. Dahil alam natin kung sino ang Diyos ng ating Panginoon. Tayo po lahat ay mananalig. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita na aming napagdaranan. Patuloy na tulungan niyo po kami na yung aming pananampalataya sa iyo ay patuloy na lumayan. Pagkaman sa aming mga hinihingi ay hindi ganun kaagad yung tinutugon. Pero tulungan niyo po kami na matutong maghintay sa tamang panahon at ayon sa kalooban kung paano mo ibigay sa amin. Patuloy na ikaw siyang maitaas sa buhay ng mga kapatid ito. Nawa Panginoon ang iyong salita, ang iyong mensahe sa umaga ito. Hindi po kami lalabas sa iyong tahanan. Hindi kami napuspos ng iyong pinag-aleskin. Nawa Panginoon ang salita mo ay dala-dala namin sa aming mga tahanan at patuloy na mayapay namin sa aming mga buhay. Salamat po Panginoon at sa iyo namin pinakatiwala ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Muli po, isang kapagpala ng araw.